Mga kwento ni Felmo. Ako po si Elizarte. At ang kwentong ito ay galing po sa history ng angka namin na siyang papapilan naman ng lolo ko nung kabataan pa. Pangalanan natin siyang Rianto. Ayon sa kwento, itong sila Rianto umano ay nakatuklas ng isang bagay na hindi lang nakakamangha, kung hindi puno din ito ng katatakutan at kababalaghan. Nangyari ito sa lugar ng Argao sa Cebu. Dekada 70 na mga panahon na ito. Nakabili ng bahay ang pamilya sa Argao. Malaki, malapad, 2 palapag pero napakaluma na at puno daw yun ng kasaysayan. 5 ang miyembro ng pamilya. Ika-6 at ika-7 na ang mga kaanak na piniling maging kasambahay at katiwala. Nung una, syempre, natural na daw ang maging masaya. Bukod sa malaki ang bahay ay maluwag din ang paligid. Napangalagaan ito ng dating may-ari at may mga tanim na mga halamang bulaklak. May ornamental at may mga damo na animoy carpet buhat ng pantay at berde lahat. May kaya ang pamilya. Mula sila sa Negros. At noong lumaganap ang mga rebelde, pinili na lamang nilang lumikas noon. Kung hindi nyo na itatanong kung gaano kalala ang rebelde sa Mindanao, ganon din sa Negros. Binenta ang lupain at bahay, pero ang negosyo na pagkakakaw hawak pa rin nila. Maging ang hasyenda na may maraming tanim na tubo, hawak pa din yon at pinamahalaan lang ito ng maraming saop. Yung lupain na ibinenta ay maliit na parte lang ito na siyang nakapalibot naman sa bahay noon sa Negros. Bilang baguhang mga residente, nagpadiwang ang mga magulang ni Rianto. Nagpabindisyon, inimbita ang mga kapitbahay. Walang pili, basta kapitbahay. Bagamat may malalayo pero inaya at nagpaunlak naman ang mga ito. Isang pamamaraan ito ng pakikipagkaibigan para makaani ng respeto at pagtitiwala sa kanila. Hindi na kailaya mga banta kapag dayo. Kaya nila ginawa yon. Mga 1 buwan ng pananatili. Itong katiwala na kamag-anak lamang din nilang babae, may nirereklamo. Noong nakaraang gabi daw sa pasilyo patungong kusina, may nakita daw siyang imahe na tila matandang lalaki at gumagapang. Tumawid yun nang lumabas daw siya ng silid. Patungo ito sa may pinto ng garahe. May garahe ang bahay at naroroon ang sandamukal na kagamitan. Ang iba dito ay pinaglumaan ng dating nakatira. Nasa gilid ng bahay yon. Ang buluwagan nito ay tinabunan lang ng tarapal. Ganito kasi yung postura ng bahay, Sir Sat Gaya ng nabanggit ay malaki at 2 palapag. Yung buong ibaba, halos sala ang umuuko pa. May isang silid dito at katabi noon ang maliit na pinto patungong garahe. Doon natutulog ang mga katiwala. Sa itaas naman ng bahay, may 5 silid. At ang nasa gitna, sala na may hagdan pababa. Ang bawat silid sa itaas ay may mga terasa. Malalaki ang pinto doon patungong terasa. Ang sahig sa itaas, gawa sa lawaan na pula at makintab ito. Habang sa ibaba naman, parang pasilyo sa simbahan ang forma ng tiles na yon. Tapos may aranya na nakabungad naman patungong beranda. Bukod sa sala, may beranda din kasi ang bahay na ito. At malaki ang berandang yon. Sa kaliwang parte, hagdan na. 3 baitang hagdan. Tapos sa kanang parte may hagdan din at garahe. Bale 2 ang lagusan patungong garahe nun. Nasa beranda ang isa, nasa may loob naman ang isa. Mahaba ang garaheng ito. Singhaba ng bahay na yon. Kasalukuyan silang nasa sala lahat. Ang mga magulang ni Rianto, kapatid na 2 na puro lalaki nito mga katiwala na magkakapatid.
Babae at lalaki ang katiwala. Mga may edad na yon. Pangalanan natin silang Mang Isidro at Manang Torda. Huwag ka namang manakot, Manang Torda. Matatakutin pa naman ako. Diyan ba banda? Wika ng nanay ni Rianto na si Nanay Carsin. Ang sabi naman ni Manang Torda ay nagdasabi daw siya ng totoo. Baka kasi magnanakaw, Day. Kaya nga sinabi ko sa inyo. Dagdag pa ni Manang Torda noon. Sige, ipapalinis ko bukas yung garahe. Tingnan natin kung ano meron dyan. Baka may nakatirang tao, nagtatago lang eh. Sabat naman ng padre di pamilya na si Tatay Milardo. Pinalinis ang garahe kinabukasan. Lahat ng mga nakatambak na kagamitan, pinamigay sa mga kapitbahay. Naging maluwag ang garahe. Wala naman umanong kakaiba. Pero may balon daw dito. Nasa pinakadulo ng garahe ang balon. Walang tubig. Mga 2 dipa ang lalim. Tapos palawak ng palawak sa ibaba. Lupa na ang naroroon at buhangin. Singlaki umano ng 2 butas ng drum ang bunganga ng balon na yon. Tinabunan ng mga kahoy nila kasi nga baka may malaglag pa. Hindi naman nila sinuri ang baba nun. Natatanaw kasi nila na wala namang ibang lagusan. Dumating ang pasukan. Sa Argao, nag-aral si Rianto. 4th year high school. Ang mga kapatid niya naman ay nasa elementarya ang isa. Habang ang isa nasunod sa kanya, 2nd year high school. Sina Boy at Remart. Hindi totoong mga pangalan. Si Boy ang pinakabunso. May kamag-aral siyang malapit lang sa lugar nila nakatira. Babae. Kilala siya nito pero hindi niya kilala yon. Biglang lumapit at may sinabi na siyang nagpatakot kay Rianto. Paano ba naman kasi? Ang dating may-ari umano ng bahay ay nagsimatay. Halos maubos daw yon. Ang natira, yun na lamang 2 anak at ito ang nagbenta ng tirahan kalaunan. Pinaniniwalaan na may nangyaring kababalaghan at ito ang naging dahilan sa pagkamatay. Pangalanan natin ang kamag-aral na ito na Aisa. Nakita mo na ako pero hindi mo lang siguro natandaan. Naroroon din kasi ako kasama ng mga magulang ko nang magpadiwang kayo. Hindi naman sa nakikialam pero batay talaga sa nangyari at narinig. Yun daw talaga yun. Yun yung nangyari sa pamilyang sinundan nyo. Nakakatakot naman, Aisa. Totoo bang nagsimatay? Sa palagay mo ano kayang nangyari? Kababalaghan daw. Yung katiwala dati na taga-unahan lang sa bahay nyo, tanungin mo yun. Alam na nang nangyari. Basta ayon sa tatay ko, merong nabulabog sa bahay. Nawawala yung isang bata. Kala nila nagtatago lang pero hindi na nagpakita. Tapos 1 buwan yung nakalipas, namatay naman yung mga magulang. Yung lalaki nakita sa garahe, duguan tapos parang nilapa ng hayop. Yung babae sa labas ng bakuran, nakahandusay parang pinalo ng kahoy ang ulo. Matagal na pinamahayan yan mula nung mga may namatay. May nga ilang taon pa bago binenta. Natatakot na nga kami na dumaan dyan sa inyo kasi sabi ng tatay, baka aswang daw yung pumatay. Alamin mo na lang sa katiwala. Yan ay kung magsasabi ng totoo. Nabaliw kasi daw yun. Binabagabag ng husto si Rianto sa nalaman. Naalala niya yung nakita ni Manang Torda. Baka ito na yung sinasabing kakaiba. Naniniwala ang pamilya nila sa kababalagan. Pagamat parang niya pero mapamahiin. At kung anong kultura ng ninuno, yun din ang nasunod ng angkan. Kakausapin sana ni Rianto ang mga magulang patungkol sa lamang impormasyon. Kaso pinili niyang ipaalam muna kay Manang Torda at sa kapatid nitong si Mang Isidro. Madalas naman kasing wala ang mga magulang sa bahay. Gaya ng nabanggit, may naiwang negosyo sa Negros. Bumibisita ang mga magulang doon tapos matagal kong umuwi. Noong naisiwalat niya sa mga katiwala, nagulat ang mga ito. May malagim na nakaraan pala sa bahay.
Sabi ni Mang Isidro ay sasamahan daw niya si Rianto doon sa tirahan ng katiwala dati sa sinundan nilang pamilya para na rin mabigyang linaw. Dahil nga baka kwento-kwento lamang ito at magdulot lamang sa kanila ng pagkatakot. Kahit hindi naman totoo. Sabali ay na nga, pinuntahan nila ang katiwala. Medyo malayo pala, pero malalakad lang naman. Itong lugar o ang kinaroroonan ng bahay nila Rianto. Looban. Tapos nasa pinakadulo ang bahay ng katiwala sa dating pamilya. Nang bumungad daw sila noon ay napag-alaman ni Rianto na totoo ang sinasabi ni Aiza. Parang baliw kasi nga ang lilikot ng mga mata. Matandang babae at pilay ang isang kamay. Nagtatanong ang tila anak noon na lalaki sa kung anong sadya nila sa lugar. Sabi naman ni Mang Isidro, may gusto lang itanong. Itong kasama ko ay anak ng bagong nakatira dyan sa malaking bahay. May nalaman kasi sa kamag-aral niya na may kababalagan daw diyan tapos kung gustong malaman kung ano talaga magtanong lang dito. Nanay mo ba ito? Maliit lang ang bahay pero gawa sa semento yon. Bungalow at walang beranda. Bagkos ay tindahan ng nasa harap. Maliit na tindahan. Itong nasabing dating katiwala, nasa gilid ng tindahan, may mahabang upuan. May iba pang tao doon bukod sa katiwala at yung lalaki. Parang asawa daw yun ng lalaki at nasa loob ng tindahan. Kayo pala yung nagpadiwang. Napabindisyonan din ba yung bahay? Tanong nitong lalaki na tawagin na lamang nating Lando. Itong katiwala ay nakatingala lang sa kanila na parabang nagtataka ang muka. Sabi ni Mang Isidro, kasama na ang bindisyon sa pagdidiwang na yon. Nagpatawag kasi umano ng pare. Ganun ba? Oo. May nangyari nga dyan. May mga namatay. Pero sa paniniwala ko sila din ang nagpapatayan Nag-aagawan sa iri-arian. Wika nitong Lando. Hanggang sa biglang tumayo itong dating katiwala na matandang babae. Nanlilisik ang mga mata habang nakatitig kay Lando at nagwika ng, Anong sila? Makailang beses ko bang sinabi na may aswang dyan? May aswang dyan. Bakit niyo binili yung bahay? Lumayas kayo dyan. Mamamatay kayong lahat. Mamamatay kayo. Mamamatay kayong lahat. Paulit-ulit na wika yun ng matanda. Napangalanan nating Aling Ordasya. Inawat ito ni Lando. Tapos lumabas na rin ng tindahan ng babae at tumulong na yon. Hinila nila papasok ng bahay si Aling Ordasya. Nagsisisigaw pa din ito. Hanggang ilang sandali ay tumahimik na. Lumabas si Lando. Sinabi niyang nanay niya ito. Ipagpasensya na at wala na daw sa katinuan. Kung ano-ano na lamang ang sinasabi. Sandali lang. Hindi kaya totoo ang sinasabi ng nanay mo, Lando? Na may aswang dyan? Ano bang nangyari sa kanya? Ba't parang bali ang kamay? Nagkagulo nga po dyan dati. Si nanay umuwing sugatan at mali din yung kamay pero wala na sa katinuan Ipinaggamot namin pero sinusumpong pa rin. May mga sasabihin na nakakatakot. Puro aswang. Nasa balon daw yung aswang. Pero wala namang aswang dyan. Tiningnan na nga din niya ng magaling na albularyo Basta walang ibang nagpapatayin dyan kung di magkakapamilya lang. May balon pero wala namang balon dyan Yun na din batay sa albularyo ginulugad yung lugar mawalang galang na po pero may gagawin pa kasi ako. Nagkatitigan daw noon sina Mang Isidro at Rianto. Nang bumalik na sila, nag-usap itong dalawa. Baka totoo o mano ang sinasabi noong matanda. Dahil totoong may balon naman talaga. Baka hindi lang nakita ito ng albularyo gawa ng nasa garahe at tambak ang mga gamit doon. Natatakot ako, Mang Isidro. Baka nga may aswang din sa balon. Hindi kaya yun nang nakita ni Manang Torda yung aswang? Baka yung aswang na yun yung dahilan kung bakit nagkasugat si Aling Ordasya. Tapos nabaliw dahil sa takot, no?
Posible. Pero nakita mo naman yun, di ba? Walang laman yung balon. Alam mo, kinukutuban akong may aswang at siguro doon ito tumatambay sa balon dati pero alam mo yung nawala? Baka umalis na. Hayaan mo magbabantay ako sa gabi. Baka itong aswang kasi kaanak lang ng dating nakatira eh. Posibleng ibang tao pero nasa malayo nakatira at dumagsa lang doon dati. At posibleng totoo ang mga sinasabi ni Lando. Baka nagpapatayan lamang ang magkakapamilya. Naguguluhan din ako. Wika ni Mang Isidro nun. Sa susunod na linggo pa ang uwi ng mga magulang ni Reanto. Dagdag bahala ito sa kanya, lalo na kung totoo talaga may aswang. Binantayan ni Mang Isidro ang bahay. Hindi ito natulog. Naglilibot-libot at doon pumupuslit sa garahe. Doon mismo sa gilid ng balon na tinabunan nila ng mga kahoy nun. Tangkil pa nitong itak at ang ipinagkatiwalang baril ng tatay ni Reanto. Pero wala naman. Sunod-sunod na gabi ito. Kaya yon, napili ni Mang Isidro na itigil na lamang at baka wala naman talaga. Ang mga kaganapan ay dati lamang yon sa unang may-ari. Naging panatag sila Reanto. Alam na rin ito ng kanyang mga kapatid. Kaya nga daw nagbuklod sila ng silid. Nasa bungad banda ng harapan ng bahay ang silid na yon, sa itaas. Isang gabi, hindi umano makatulog itong si Reanto. Hindi niya alam kung bakit. Wala naman umanong pasok kinabukasan. Kung kaya't sinakyan niya na lang ang diwa na hindi inaantok. Bumaba siya ng bahay, nagtimpla ng gatas. Tapos tumambay siya noon sa beranda. Nakalapag ang gatas sa railings ng beranda. Nakaupo siya noon sa tumba-tumba. Nakatingala sa kalangitan. Namimitwin umano ang langit. Maganda ang panahon. Tapos may buwan pa. Wala siyang ibang iniisip noon kung hindi ang pagkawili sa isang kamag-aral. Nagkaroon siya ng crush na kaibigan ni Aiza. Nire-regard siya ni Aiza dito. At tila ba gusto naman ng babae nun. Napapangiti na lamang umano si Reanto habang mag-isa sa beranda. Ilang mga sandali ay nakarinig daw siya ng kalampag. Doon ito nanggagaling sa may garahe. Dinungaw niya umano ang garaheng yon. Nakita niyang nalaglag ang isang kahoy na pinatong sa bukana ng balon. Medyo madilim pero may aninag. Dahil bukas naman ang ilaw sa loob ng bahay. Inisip niya na baka may tumungtong na pusa. Tapos yun, nalaglag ang isa. Hinayaan niya lang umano. Ilang mga minuto pa, may kumalampag na naman. At dito, yung pinakamalaking kahoy na ang nalaglag. Napapatulala si Reanto. Hindi na pusa ang dahilan. Hindi umano mauusod ng pusa yon. Kinabahan siya nun. Bumalik ang alaala niya patungkol sa kababalaghan sa lugar na ito. Pupuntahan niya sana ang magkapatid na katiwala, pero pinili niyang obserbahan ang balon. Ang postura kasi ng balon, bricks na nakapabilog ito at ang habog nun hanggang bewang. Yun lang ang makikita sa labas. Hanggang sa may nakita siyang unti-unting lumilitaw mula sa bibig ng balon. Tao. Taong gumagapang paitaas. Ingat na ingat ang paggapang nun. Hindi naman klaro ang detalye pero alam niyang tao talaga. Nakikita niya ang anino noon na gumagalaw. Nanigas ang katawan ng binata. Nakatutok sa wisyo niya dito. Bumaba sa sahigang imahe. Gumapang-gapang paikot sa balon. At isa-isang dinampot ang tabon. Binalik ito doon sa bibig ng balon na yon. Napapatakip ng bibig itong si Renato. Kumabig siya sa pader. Sinilay niyang maigi. Nakasara naman ang pinto doon sa garahe patungo sa loob ng bahay nila. Inaalam niya kung anong gagawin nun. Gumapang yon palabas ng garahe. Para umanong robot.
Pahinto-hinto at kitang-kita niya yon nang nasa labas na. Lalo't mababa ang mga damo. Hindi naman pwedeng malikmata lamang ito dahil hanggang sa mga puntong yon, nasisilayan niya pa rin. May buwan at nakikita niya ang pagpatuloy sa bagapang palayo. Hanggang sa pumanik ito ng bakod pero noong bumaba palabas, nakikita niya pa rin ito. Ang bakod kasi mababa lang Semento ang ibaba. Mga bakal na patulis ang itaas. Tsaka nakaangat ang bahay nila kaya makikita pa rin yun kahit nasa labas na. At nang matapat na sa kakahuyan, naglaho na ito. Nagtatahulan ang mga aso doon sa direksyong tinungo ng kung ano daw yon. Ang mga aso ay galit na galit, pero kaagad ding natahimik. Walang ano-anong pinuntahan ni Rianto ang silid nila Mang Isidro. Ginising niya ang dalawang katiwala. Sinabi niyang mga nakita nun. Sigurado ka ba? Anong lumabas ng bakuran? Galing siya dyan sa balon? Opo, galing po siya dyan. Isinaoli nga yung mga kahoy para siguro hindi mahalata. Diyos ko, kung ganon pala totoo yung nakita ko. Totoo ding may mga pangyayari dito sa bahay at yun ang dahilan. Pakaswang yun Isidro. Wika ni Manang Torda. Sabi ni Mang Isidro ay walang lalabas ng bahay. Ultimong siya ay hindi muna lalabas nun. Ang aswang sa balon, hindi nakakapasok kung kaya doon ito sa ibang lugar ng tungo. Dagdag nito, mamatyagan niya kung babalik yon. Sabi naman ni Rianto ay babantayan niya rin ito. Doon lang sa may bintana. Masisilip naman dito ang balon. Binuksan ang ilaw sa beranda. Naging mas malinaw ang garahe. Binuksan na rin ang ilaw sa may garahe. At lumawak pang liwanag nun. Nakadungaw daw sila doon sa may bintana sa bungad sa balon. Ang mga kapatid ni Rianto, nasa gilid ng mga katiwala. Kinuha kasi ni Manang Torda. Bastang nasa sala, sila lamang ni Rianto at Mang Isidro. Pagsapit umano ng madaling araw, may nakita silang paparating. Gumagapang din ito at sa mga sandaling yon, napapatango na si Mang Isidro. Pagsampa sa may bakod at baba sa loob na ng bakuran, ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata nila Rianto. Dahil may tangan pala itong bata. Napapatakip na lamang ng bibig si Rianto. Ang bata, kalahati na lang sa katawan ng meron dito. Kagat-kagat yun ng ubod ng pangit na nilalang. Kulay abo ang balat nun. Makintab na parabang lang lilimahid sa pawis. Mahaba ang buhok. Matanda ang mukha na may puting mga mata. Matandang lalaki ito. Nakahubot-tubad ito. Sabi ni Mang Isidro kung hindi siya nagkakamali, isa itong aswang na tinatawag umanong amaranhig. Kumakain umano ang nilalang na ito ng isang beses sa isang buwan at nasa loob ng balon nagtatago. Pero ang tanong, bakit wala silang nakita sa balon? Napakaingat daw ng nilalang. Dahan-dahang ibinababa ang mga kahoy na nakatabon. Nilaglag uman nito ang kalahati ng katawan ng bata bago pumasok at ibinalik ang mga tabon na yon. Patay ang ilaw sa loob ng bahay kaya hindi sila nakikita nito. Sila ang malinaw na nakakakita sa kanya. Totoo yung mga sinabi ni Aling Ordasya. May aswang nga dito, Mang Isidro. Kalma lang, Rianto. Gagawin natin ito ng paraan. Babalik tayo bukas doon sa bahay ni Ordasya. Makikiusap sa anak nito kasi nga totoo yung sinasabi ng nanay niya. May dapat tayong malaman bukod sa natuklasan natin, maging ang kung paano patay nito. Hindi na umimik pa si Rianto. Kinabukasan kasisilang pa lamang ng araw ay binalikan nila ang bahay ni Aling Ordasya. Saktong daroroon ng matanda. Sinusubuan ng lugaw ito ng asawa ni Lando.
Nagtanong si Mang Isidro kung nasaan na si Lando. Ayon naman sa babae, umalis daw, babalik mamayang tanghali pa. Pangalanan natin ang asawa ni Landong, Melcy. Nagtanong yon sa kung bakit daw sila bumalik. Iha, ang mga sinasabi ng nanay ni Lando totoo. Nakita namin yung aswang. May tangay na bata at doon sa balon nakatira. Sabi ko na nga ba nagsasabi ng totoo si nanay eh. Ayaw kasing paniwalaan nila. Araw-araw kaming sinasabihan ni nanay na wag daw pupunta sa bahay na malaki. Dahil ang aswang doon nakatira, sa may balon. Sabat ni Melly. Sa mga sandaling ito ay tumatango si Aling Ordasya at nagwika ng, Yung balong yon, may rehas naman yun dati. At ang aswang ay alaga yun ang pinakamatandang may-ari. Nabili sa isang lugar, tapos inalagaan. Isang beses sa isang buwan kumakain. Minsan na akong nautusang lagyan ng karni doon. Hindi ko alam kung bakit. Doon ko na lang nalaman na may pangyari na at maraming nagsimatay. Umamin ang isa sa mga anak. Itong anak na ito, yun ang nagtanggal sa rehas. Totoo ang sinasabi ni Lando na sila lang pamilyang nag-aaway. Ari-arian ang dahilan. Pero yung pumatay, yung aswang na yon. Iibalik niyo yung rehas. Naroroon sa likod ng groto ang rehas. Sabi ni Aling Ordasya. Napapamura si Mang Isidro. Si Rianto naman ay binalot ng kilabot ang katawan. Alaga pala yung aswang na yon. At ilan sa pamilya ang nakakaalam. Malamang, yun lang nakabili sa aswang at ang ilang anak. Walang ano-anong umuwi na sila. Angat ang araw at planong tingnan ni Mang Isidro ang ibaba ng balon. Ginawa nila yon. Naroroon si Rianto. Totoong may rehas. Nakasandal lang sa likod ng groto. Bilog ang rehas. Sakto talaga sa laki ng bibig ng balong yon. May bakal din na kabitan ng rehas. Sa makatuwid, lahat ng sinasabi ni Aling Ordasya totoo. Sigurado ka ba, Manong, na bababa ka? Baga sunggapan ka na lang bigla ah. Ang lansa ng amoy ng balon no. Paniguradong yung batang yun at tangay ng aswang kagabi. May naghahanap na. Mukhang ganoon na nga riyan to. Bababa lang ako kung bababa ka din. Dalawa tayo. Ang amaranhig, hindi yan gising sa araw, tulog. Paniguradong sa mga silok dyan sa ibaba may butas. Hindi lang makita dito banda sa itaas. Sandali lang, Mang Isidro. Huwag na lang tayo bumaba. Sulugin na lang kaya natin. Bababa pa kitang may aswang na nga dyan titignan ko lang kung saan banda nagtatago. Mauna ako ha. Tulungan mo ako sa hagdan. Huwag kang matatakot, may araw Ikaw nga takot Nagpapasama ka nga sa akin Nanghiya. Adik ka ba, Mang Isidro? Pagkatanda mo na, tapos kung utusan mo ako parang... Ibinaba nilang hagdan. Naunang bumaba si Mang Isidro. Gasera ang dala nila sa mga sandaling ito. Kaya sobrang liwanag talaga sa loob. Sumunod na si Rianto at nanginginig umano ang tuhod niya noon. Nakakasulasok ang amoy. Halos hindi makahinga si Rianto. Pagkarating umano sa baba, itong batong nakausli, sa ilalim ay mayroong butas. Hindi makikita sa itaas nun. At sa maniwala man kayo at sa hindi, kitang-kita nilang dalawa noon ang nalamukos ng aswang. Nakalukot ang katawan. Yakap ang tuhod na parabang nilalamig. Nakahiga yun sa lupa. Ang butas na ito ay papasok sa loob. At napakalawak nun. Mabuti at nalaman natin ng mas maaga. Dahil kung hindi pa, ubos ang pamilya nyo at damay pa kami ng kapatid ko. Tara, balik tayo sa taas. Nagkumahog si Rianto paakyat para umanong sasabog ang dibdib sa tindi ng kaba. Nilagay nila ang rehas. May stopper umano ang bawat gilid ng balon na siya namang magiging lock sa rehas na ito. Ang sabi ni Rianto ay buhusan daw ng gasolina.
Pero ayon kay Mang Isidro ay antayin munang dumating ang mga magulang nitong si Rianto para kahit papano'y masaksiyan ang lahat nun. Naisip din ito na dapat ay merong albularyo. Matapos ang isang linggo, dumating ang mga magulang ng binata. Alam na ang lahat dahil nga sinabi nila. Nakita na rin ni Tatay Milardo ang nilalang at ganun pa rin umano ang posisyon. Yung albularyo ay nilagyan ng mga kung anong pangontra. Doon din mismo sa ibaba. May araw yon. Pero maya-maya umano ay biglang nagising ang nilalang. Kitang-kita nilang lahat ito habang nasa reya sila nakasilip. Nagwawala ito gawa ng sa pangontrang nilagay ng albularyo. Nag-uusal naman ang albularyo. Tapos ilang mga sandali, sinabing buhusan na umano ng gasolina. Binuhusan nila at sinindihan yon. Umaangil lang nila lang. Parang baliw itong nagtatatalon at inaabot silang nasa labas habang nakasalampak ang katawan sa rehas. Hanggang sa hindi na ito gumalaw. At ang sabi ng albularyo ay buhusan daw ng semento. Nagpabili kaagad ang mga magulang ni Rianto ng mga materyales. May sinamang garaba. Matapos ng ilang araw ay may balitang nawawalang bata sa kabilang lugar. Nagsasawalang kibo na lamang sila noon. Kahit pa naman kinakain sila ng konsensya. Pero wala eh. Dapat din umanong protekta ng reputasyon nila. Ang ginawa ng pamilya ay nagbigay ng malaking halaga sa pamilyang yon. Tulong umano sa pagkawala ng bata. Ang bahay na ito ay pinamahayan pa nila ng mga 2 dekada. Pero habang nangyari yun ay pinaparenovate nila. May ilang parting pinabago. May pinalitan. At yung garahe ay ginawang lagayan ng mga ornamental plants. Nung naging tahimik ng Negros, doon sila bumalik. Pero tapos na ng pag-aaral si Rianto at may sarili nga umanitong pamilya. Ang bahay na iniwan na ipinagkatiwala sa pamilya ni Mang Isidro at Manang Torda. Pero sa kabila ng lahat, baon pa rin nila ang ala-alang kamuntikan na silang maubos kung sakaling hindi kaagad na agapan ang laman ng balon sa may garahe.